Sino si Chino Roses? Ano ang kanyang naiambag sa bayan upang ipangalan sa kanya ang Menjola Bridge sa Maynila at bigyan ng monumento rito? Si Joaquin Roses o mas kilala sa kanyang palayaw na Chino Roses ay isinilang sa San Miguel, Manila noong ika-29 ng Hunyo taong 1913. Siya ay anak ng mag-asawang Alejandro Roses Sr. ng Binondo, Manila at Antonia Pardo ng Paete, Laguna. Siya ay unang nag-aral sa Ateneo de Manila. Pagkatapos, umalis siya ng Pilipinas at nag-aral sa isang pampublikong paaralan sa Reading, England. Noong 1935, bumalik siya ng Pilipinas upang magsimulang magtrabaho sa mga pahayagang pagmamay-ari ng kanyang amang si Alejandro Roses, ang The Tribune, Vanguardia at Taliba. Sa paglahok niya rito ay nahasa ang kanyang karanasan sa pagpapatakbo ng negosyo. Pinamunuan niya ang Roses Media Enterprise matapos mamatay ng kanyang ama noong 1943. Noong 1927, nang hawakan ng kanilang pamilya ang The Manila Times, na nagsimulang isang tabloid at siya ang naging general manager nito. Nang magtapos ang digmaan sa Pilipinas, muli niyang binuhay ang pahayagang The Manila Times, na nahinto ang sirkulasyon noong ika-15 ng Marso taong 1930. Nang hawakan niya ang The Manila Times, nagawa nitong maging pinakakala at pinaka-impluensyal na pahayagan sa Pilipinas at naging Asia's largest English-language daily noong mga dekada 50 at 60. Hinawakan din niya ang Daily Mirror, Sunday Times, Taliba, at women's magazine Variety. Noong 1960, sa bisa ng Republic Act No. 2945, kanyang itinatag ang Associated Broadcasting Corporation, na kasalukuyang TV5 network. Binubuo ang Associated Broadcasting Corporation, o ABC, ng mga istasyon ng DZMT-AM, DZTM-AM, DZWS-AM, at ang istasyon ng telebisyon na DZTM-TV. Inorganisa rin niya ang Philippine News Agency at ang Philippine Press Institute. Nang maging Pangulo ng Pilipinas si Ferdinand Marcos Sr. noong ika-30 ng Disyembre taong 1965 at nang bumulusok ang kanyang pangalan, ang The Manila Times ni Chino ang nanguna sa paglalathala ng mga eskandalo ng kanyang administrasyon. Kaya nang magdeklara si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ng batas militar noong ika-21 ng Setyembre taong 1972, ipinasara ang mga korporasyong kanyang hawak alinsunod sa Letter of Instruction No. 1S 1972, kasabay nito ay isa siya sa mga mamamahayag na inaresto at ikinulong. Nang makalaya, naging bahagi siya ng mga kilos protesta laban sa rehimeng Marcos. Sa kabila ng kanyang edad, aktibo siyang sumama sa iba't ibang protesta sa lansangan dahilan upang tawagin siya ng mga demonstrador bilang tatang. Isang buwan bago ipahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang snap election, pinag-iisipan na ng oposisyon na kumbinsihin si Cory upang tumakbo bilang Pangulo. Ngunit, handang tumakbo si Salvador Laurel sa pagkapangulo sa ilalim ng Partidong Unido, ngunit, may ilang oposisyon ang naniniwala na si Cory Aquino lamang at ang alaala ng kanyang namatay na asawa na si Ninoy Aquino ang makakatalo kay Marcos. Ngunit, sabi ni Cory, tatakbo lamang siya kung makakakolekta ng 1 milyong lagda at kung magpapatawag ng snap election ang Pangulo. Hindi nga nagkamali, nangyari ang ikalawang sinabi ni Cory, noong ika-3 ng Nobyembre taong 1985 nang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa panayam sa kanya ng newscaster na sina David Brinkley, George Will ng ABC News at Sam Donaldson para sa programang This Week with David Brinkley, ng ABC na handa siyang magpatawag ng isang snap election. Ang kulang na lang ay ang makakolekta ng 1 milyong lagda para tuluyang tumakbo si Cory Aquino sa pagkapangulo. Kaya, noong ika-15 ng Oktubre taong 1985, inilunsad niya ang Cory Aquino for President Movement, o CAPM,
sa pangunguna niya ay nang-alap sila ng 1,000,000 lagda para mapapayag si Cory na mapatakbo sa pagkapangulo. Noong ika-30 ng Nobyembre taong 1985, ipinakita niya at ng CAPM kay Cory ang 1,000,000 lagda. Hindi nga siya nabigo, tinupad ni Cory ang kanyang pangako nang idineklara nito noong ika-3 ng Disyembre taong 1985 ang kanyang kandidatura sa pagkapangulo sa ilalim ng United National Democratic Organization, o UNIDO. Nang mapaalis sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. dahil sa ginanap na People Power Revolution, bumalik siya sa paglilimbag ng mga pahayagan. Tumulong rin siya sa pagbabalik ng Manila Chronicle. Kalaunan ay muli niyang binuhay ang The Manila Times. Bago ito, noong 1985 ay binigyan siya ng Golden Pen Award ng International Federation of Newspaper Publishers sa isang kumperensya sa Tokyo. Namatay siya sa sakit na cancer noong ika-30 ng Setyembre taong 1988 sa edad na 75. Bilang pagkilala sa kanyang mga iniambag, noong 1988, iginawad sa kanya ni Pangulong Cory Aquino ang Philippine Legion of Honor, na may ranggong punong komandante, o Chief Commander. Ipinangalan rin sa kanya ang kalsadang Pasong Tamo sa lungsod ng Makati. Gayon din ang tulay ng Menjola, ngayon Chino Roses Bridge, sa Maynila. Nasa tulay ring yun makikita ang isang monumentong pang-alaala sa kanya. Kung kayo ay aking tatanungin, anong masasabi ninyo sa talambuhay na ito, mag-comment lang. So, ayun lamang ang talambuhay natin ngayong araw, sana ay may natutunan kayo. Huwag na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe para maging updated sa mga panibagong video. Maraming salamat po.